Nakita ninyo ang pagiging napaka-compassionate leader mga kababayan at responsible leader ng ating bansa, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi dapat ganun ang posisyon ng isang leader para sa kanyang mamamayan. Hindi yung itulak mo pa sa ikaw pa mismo, yung nagtulak sa kapamakan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. May napakagandang balita mga kababayan ngayon kasi si Mary Jane Veloso po, yung Filipina OFW, remember, sa Indonesia po, nasabi ni Digong, i-execute na niya ninyo. Yan yung sabi ni Digong, mga kababayan. Tungkol sa kaso kay Mary Jane Veloso, yung nasintensyahan po ng bitay dahil sa kasong drug trafficking. Ito po. Ngayon, buti na lang talaga ang nanalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa pagtsatsaga, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, finally, makakauwi na po at hindi ma-execute, hindi mabibitay si Mary Jane Veloso. Ito mismo yung naging announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng napakagandang balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink, gawa po siya sa goji berry, may anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin mga kababayan yung ating napakagandang balita ngayon na malamang ikasama ng loob ni Digong at saka ng mga DDS. Kasi si Digong, imbes na tulungan yung ating kababayan po, lalong idiniin si Mary Jane Veloso. So ito mga kababayan yung napakagandang balita. Just in, Mary Jane Veloso is coming home to the Philippines, says President Bongbong Marcos. This outcome anya is a reflection of the depth our nation's partnership with Indonesia. United and shared commitment to justice and compassion, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Nakita ninyo ang pagiging napaka-compassionate leader mga kababayan at responsible leader ng ating bansa, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi dapat ganun ang posisyon ng isang leader para sa kanyang mamamayan. Hindi yung itulak mo pa sa ikaw pa mismo, yung nagtulak sa kapamakan. Ito yung official statement ng ating Pangulong Bongbong. Mary Jane Veloso is coming home. Arrested in 2010 on drug trafficking charges and sentenced to death. Mary Jane's case has been a long and difficult journey, sabi ng ating Pangulo. After over a decade of diplomacy and consultation with the Indonesian government, we managed to delay her execution long enough to reach an agreement to finally bring her back to the Philippines.
Mary Jane's story resonates with many, a mother trapped by the grip of poverty who made one desperate choice that altered the course of her life. Sabi ng ating Pangulo, while she was held accountable under Indonesian law niya, she remains a victim of her circumstances. I extend my heartfelt gratitude to President Prabowo Subianto and the Indonesian government for their goodwill. This outcome niya is a reflection of the depth our nation's partnership with Indonesia, united in a shared commitment to justice and compassion. Thank you, Indonesia. We look forward to welcoming Mary Jane home. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nakakatuwa? Buti nga po si dating Pangulong Noynoy Aquino. Maganda pa yung posisyon niya kaysa sa dating Pangulong Digong. Ayan pa. Sabi ng dating Pangulong Noynoy Aquino, it seems to serve both of our interest that to keep her alive, to be able to testify. Si Digong po, go ahead to proceed with the execution. Sabi po niya nung September 2016. Nakita po ninyo, walang pagpapahalaga sa buhay. Sa bagay dito nga sa ating bansa, close to 30,000, sabi nga ng iba, 35,000 ang naging biktima ng EJK. Kaya nga po, may case build-up ng ginagawa laban sa kanya yung DOJ, pati yung PNP po. Nagsisimula na mga kababayan na mag-imbestiga. And the Quadcom Committee member, lalo na po si Representative Luistro, is actually recommending for the filing of appropriate cases sa dating Pangulong Digong with all his testimonies na inamin niya sa Quadcom pati sa Senado without remorse, mga kababayan. You see? So nakakatuwa ang mga developments na to, mga kababayan, na si Mary Jane Veloso ay makakauwi na po. Maging si dating Senador Laila de Lima natuwa, mga kababayan. Ito yung kanyang post sa X, dating Twitter po. Sabi niya dyan, mga kababayan, saving Mary Jane Veloso Travers administrations. During the time of Pinoy, the DOJ and DFA worked for a last-minute reprieve on Mary Jane's scheduled execution, culminating in the midnight phone call of Pinoy to then President Widodo of Indonesia. It was a race to work out an agreement with President Widodo, so close that some Philippine dailies released morning editions that reported a supposed execution that fortunately did not post through. Ngayon, during the time of Duterte, all the credit to staying Mary Grace execution goes to Indonesia. As then, PRRD said his government could not care less if a drug offender like Mary Jane was finally executed. This was only in line with his policy of summarily executing drug suspects in his own country. Buti na lang, hindi pa rin natuloy ang pagbitay sa panahon ni Duterte. Finally, the Philippine government has succeeded in completing its mission to permanently stay her execution. Congratulations to the BBM administration for Mary Jane's impending return to the Philippines after years of waiting in Indonesia's death row. Napakahalaga na makapagligtas ng kahit isang buhay lamang because a single death is always one death too many. Sabi, mga kababayan, ng dating senador, kinausap, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung leader ng Indonesia. Una si Widodo. Tapos, siyempre, yung pumalit na presidente. Kasi nagka-eleksyon pa lang, mga kababayan, doon sa Indonesia. Buti na lang, mayroon tayong compassionate leader, responsible na presidente po. Pero si Digong po, nagkalat yung mga balita doon sa Indonesia po. Ito, galing sa Asia News. Yan o. Kailan ito, mga kababayan? 2016, September 12, 2016. Sabi diyan, Duterte, no problem if Jakarta decides to execute Mary Jane Veloso.
The Philippine President on a diplomatic visit to Indonesia had a private meeting with Widodo on the possible condemnation of Filipino woman. Veloso is in jail on charges of drug dealing, but her execution was postponed several times due to the efforts of former President Aquino and criticisms of the Catholic Church. Sabi ni Digong nang pumunta sa Indonesia, sige na niya, Mr. President, diretsuhan mo na. Ganon katindi. Ito yung report ng The Guardian. Indonesia says Duterte has given its permission to execute Mary Jane Veloso. Yan o. Jakarta claims President Rodrigo Duterte sanctioned execution of Filipina whose supporters say was duped into smuggling heroin. Yan po yung kwento, mga kababayan, ng kaso ni Mary Jane Veloso. Hindi man niya alam, nagamit siya, mga kababayan, sa smuggling. Ito yung background ng kwento, mga kababayan niya. Noong April 2010, Veloso was recruited by Maria Cristina Serio to be employed as a domestic servant in Malaysia. To cover administrative costs, Veloso paid Serio 20,000 pesos in cash, as well as giving her a motorcycle and her cell phone. On arrival sa Kuala Lumpur, Malaysia, Serio told Veloso that the job was no longer available. However, she had arranged similar employment in Indonesia for her instead. So Veloso stayed at the Sun in Lagoon Hotel sa Banwar, Sunway, while waiting for her next flight a few days later. As Veloso arrived in Malaysia with only 2 pairs of jeans and a couple of t-shirts, Serio brought her shopping at the nearby Sunway Pyramid for new clothes to wear. Realizing all of the additional items would not fit into her small backpack, Serio gave her a new empty suitcase to pack her things into. Serio then introduced Veloso to a Malaysian-based African man named Ike, who gave her an Air Asia plane ticket and a cell phone number to call once she landed in Indonesia. Yun pala po, pinaipitan na po ng droga. You see, nahuli po, mga kababayan. Yan o. On April 25, Veloso arrived at the Sipto International Airport. Nag-i-scan yung luggage, mga kababayan, ni Veloso. May napuna yung mga authorities na unusual objects. Kaya, sinearch fully, nagsagawa ng full search yung mga authorities, airport authorities. Doon na nadiscover, mga kababayan, ng ipatanggal yung mga laman, nadiscover ang 2.6 kilograms ng heroin na naka-wrap sa isang aluminum foil and black plastic in an effort to avoid discovery. Doon na siya, mga kababayan, hinuli. You see? So malamang sa malamang, biktima rin, nabodol nga siya ni Serio, na biktima rin siya, mga kababayan. Pero sa trial, doon sa Indonesia, nasintensyahan pa rin siya, mga kababayan, na nagkasala. And death penalty yung hatol. So buti na lang, mga kababayan, nag-effort talaga yung dating Pangulong Noynoy Aquino na at least madelay yung execution. Pero sa panahon po ni Digong, binasbasan pa niya mismo. Diretsohan na niya ninyo. Yan ang report, mga kababayan, Philstar. September 12, 2016. Report, Duterte gave go signal to execute Mary Jane Veloso. Yan Philippine President Rodrigo Duterte left talks with his Indonesian counterpart Joko Widodo during their meeting at Merdeka Palace in Jakarta, Indonesia. Friday, September 9, 2016. Duterte is currently on a two-day visit to the country. Yan sabi dito. President Duterte said, "Please go ahead if you want to execute her," the Indonesian President Joko Widodo said on Monday. Yan daw yung sabi ni Digong nang makausap ng presidente ng Indonesia.
Kinot mismo si Digong ng presidente ng Indonesia. Please go ahead niya. So buti na lang mga kababayan talaga, may mga nag-efforts to delay the execution. At siguro nakita nila, ni-review yung kaso. Ito na siya ngayon mga kababayan. Nakakatuwa na development ng kaso. Pumayag yung Indonesian government na pauwi na po si Mary Jane Veloso. Kaya laking pagtanaw ng utang na loob mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesian government. Sabi niya, I extend my heartfelt gratitude to President Subianto at saka sa Indonesian government for their goodwill niya. At ito'y niya refleksyon ng malalim na partnership, relasyon ng Pilipinas at saka ng Indonesia, united in a shared commitment to justice and compassion. So isang napakalakas na sampal ito mga kababayan kay dating Pangulong Digong at sa mga DDS. Siyempre masama yung loob nila kasi napaya sila ngayon. Nasapawan na naman po yung abilidad ng Pangulo nila, ng ating Pangulong Bongbong. Tama? Siguradong may pa-heroes welcome po ang ating Pangulong Bongbong dito kay Mary Jane Veloso. Wala pa man pong date ng homecoming ni Mary Jane. Taga Nueva Ecija pala ito po. Yan, nakakaawa po talaga. Nabiktima lang siya Naloko rin, nagamit. Yan, Mary Jane Veloso. Born January 1985. Taga Cabanatuan, Nueva Ecija po. Youngest of the 5 siblings of a family na galing sa napakahirap na pamilya. Biktima ng extreme poverty. Her father worked as a seasonal agricultural worker on sugarcane plantations na pag-ari po ng mga kuwangko, Hacienda Luisita po. While also selling plasticware out of postcard and collecting discarded bottles. Para buti po, nangangalakal po ng botet garapa. Ganon kahirap ng buhay nila. Veloso dropped out in her first year of high school and married her husband when she was around 17 years old. However, they later separated, resulting in her becoming a single mother to 2 young sons. Grabe po yung kalagayan ni Mary Jane Veloso. Hindi man lang naawa yung dating Pangulong Digong doon sa mga maiiwan ni Mary Jane, yung single mother na siya. Paano yung mga anak niya? Kaya nga po, nagpursigi, mag-abroad man lang, mga kababayan, magtrabaho bilang isang katulong sa bahay. Nabiktima po siya. Pinabitbit ng isang maleta, luggage. Ngayon pala, may kargang heroin. Imagine that. Pagkatapos, hindi man lang nag-effort yung previous administration para mailigtas yung kanyang buhay. Talagang sabi nga ng iba, walang kaluluwa. So sabi rito sa kanyang background po, para makatulong sa kanyang pamilya, si Mary Jane Veloso ay lumipad papuntang Dubai in 2009 to work as a household service worker, katulong sa bahay. Pero bumalik din siya sa Pilipinas before the end ng kanyang 2 taon na kontrata after an attempted rape by her employer. Grabing kamalasan po sa buhay yung inabot ng pamilya, ang inabot ng biktima pala. Tapos nagtry uli na mag-abroad, ito na nga po, na biktima pa. Pinabitbit ng isang luggage na may laman pala na heroin po. And the rest is history. Salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang napakabuting puso para sa ating mga mamamayan. So hintayin natin ang pag-uwi ng ating kababayang muntika ng mabitay mga kababayan sa Indonesia. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.